Umuugong din ang umano'y kudeta sa liderato sa Kamara pero ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, masaya sila sa liderato ni Speaker Bogie D. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, totoo bang may pagpapalit na liderato dyan sa Kamara na mangyayari? Jiggy, natanong nga itong si House Majority Leader Sandro Marcos tungkol dito sa umuugong umano na kudeta sa Kamara. Ang sagot lang niya ay wala raw siyang naririnig na ganoong hakbang. Ayon nga kay Congressman Sandro, wala silang problema sa liderato ni Speaker Bogie D. Ikinatuwa pa nga ni Marcos yung pagsuporta sa kanya ni D sa isinusulong niyang mga panukala. Pakinggan natin itong pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. I haven't heard of any coup in Congress. Everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Bogie. He has been steering the House through his own quiet brand of leadership. Nakikiisa din siya sa final ko na No Work, No Pay. At Marian, kaugnay sa usapin ng impeachment, umaasa pa bang mga complainant na mababaligtad sa plenaryo yung reklamo laban kay PBBM? Nako, Jiggy, nawawala na nga ng pag-asa yung grupong Makabayan Bloc na nag-endorso nitong ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Lunes ay posible pa dapat mabaligtad itong desisyon, depende nga sa resulta ng lahat ng botohan nga ng mga kongresista. Pero giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, malabo na ito, lalo't kitang-kita raw kung paanong pinatay na agad sa Committee on Justice yung mga reklamo. Ikinadismaya rin nung unang complainant na si Attorney Andre De Jesus yung naging desisyon. Naniniwala siyang lumagpas yung Justice Committee sa recital of facts na standard dapat sa pagtukoy nga ng Kamara kung sufficient in substance yung reklamo. Pati raw kasi yung usapin ng ebidensya, pinag-usapan na dun sa committee. Narito yung pahayag ni na Congressman Tino at Attorney De Jesus. Wala pa nga sa yugto ng presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. Dahil nga ayaw na mailabas at makilatis, maipaliwanag ang ebidensya, kaya hindi na pinaabot doon. No? So, totoo yun, pinakilos ang mayorya, nais protektahan ng Pangulo. The members of the House Committee on Justice decided to adopt a threshold of evidence that's more proper during trial. That particular issue on attestation is evidentiary in character. At Marian, kaugnay ng mga impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, anong update dito? Jiggy, ayon kay House Speaker Bogie D, wala pa siyang natatanggap o wala pang nare-refer yung House Secretary General sa kanya na impeachment complaints laban nga kay Vice President Sara Duterte. Noong Lunes, nang ihain nga ng dalawang grupo yung reklamo laban sa BICE. Ito nga yung grupong Bayan at Makabayan Bloc at yung civic society groups na inendorso naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya at ML Party List Representative Leila De Lima. Nakumpirma rin natin sa ating source na may ikatlong grupo pa po na maghahain ng panibagong reklamo laban kay VP Sara sa susunod na Lunes, February 9. Para naman kay Congressman Antonio Tino, dapat matanggap na ng Speaker yung mga reklamo. Pero ginagalang daw niya yung kung hinihintay pa nga ipaloob sa order of business yung mga reklamo pagkatapos ng February 6. Ito kasi yung unang desisyon ng Korte Suprema pero nagbago nga yung ruling ng Korte kamakailan. Matatandaan sa ikalawang ruling nga nagkaroon ng sariling interpretasyon yung Korte sa kahulugan ng session days kaya nga mas napaaga yung pagpaso ng one-year ban. Kumpiyansa naman yung grupong Makabayan Bloc na lulusot sa komite at sa plenaryo yung kanilang impeachment complaint laban sa BICE. Narito ang pahayag ni Congressman Tino. Hindi naman malaki naging pagbabago ng sitwasyon sa majority kumpara sa previous Congress. Nananatili pa rin na supporters ng Malacanang at ng Pangulo ang mayorya. And therefore, susuportahan pa rin ang impeachment. At Marian, pagdating doon sa usapin ng Mary Grace Piatos, ano ang sinabi ng Vice President tungkol dito?
Jiggy, pinabulaanan nga nung defense team ni VP Sara yung balitang yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Michael Powa na hindi ito totoo. Hindi niya raw ito sinabi o kinumpirma. Nauna nang sinabi ni Powa na handa si VP Sara na humarap sa impeachment trial kahit simula pa noong unang naghain ng reklamo laban sa kanya noong nakaraang taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.